Okay, magandang umaga po I'm sorry. So, magandang hapon po sa inyo lahat. Erase ko muna to. Bakit may ano? Teka lang, yan. Buburahin natin yung mga comments. Teka lang. Ayusin ko muna to, guys. Wait lang. Paano ko to mabubura? Settings. Okay, wala na to. Hindi ko to mabubura yung mga hosts. Oh. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Or magandang tanghali, guys. So, balik lecture muna tayo, guys. Kasi bukas, last lecture ko na po for the discrete math. Okay, sa pag-aaralan natin bukas yun, sa huling live streaming natin is all about encrypted. Madali lang po yan para sa mga computer science. User 51, hello po. Hi. So, teka lang, wait lang ha. Yan ko muna to. Yeah. So, ano na? Huwag niyo itindin yung mga host na yan kasi gusto ko na sana tanggalin ito eh. Wala na yan kasi nag-consult lang kasi ako papon. Yes po. Yan yung Facebook account ko, user 51. Ay, pakitanggal naman yung user 51. Buray mo yan. RCD naman po. Ano ba yung RCD? Sige. Kaya start na ba tayo? So, ito yung substitution with infinite integral. So, nung isang araw po kasi, so, nileso ko na po yung mga basic na infinite integral. So, ganun pa rin. So, upper and lower limit ng values natin, ng integral natin. Ano pa yung RCD? Ay, di kasi ako civil engineer. Sige, start na ba tayo? Sandali lang. Okay na ba? Di kasi ako nagle-lecture sa mga civil engineer. Matanongin niyo sa mga civil engineering or civil engineer ang Reinforced conflict design. Kasi accountancy lang po ako eh. Ay, teka, nanalagam yung mata ko. Okay, yan. May salamin na kasi masakit sa mata. Alam mo, kakagising ko lang ng mga 11 kasi gumising ako ng 1:00. Tapos tinapos ko ng mga 5:00. Nanood kasi ako ng Squid Game eh. Bitin. Nabitin pa ako. Mga engineering student, kahit may bakasyon, nag-aaral pa rin. Ano na? Sige, start na ba tayo? So, mahintay natin ng mga 100 viewers lang. 32 viewers. So, bukas na po yung huling live streaming ko is all about encrypted para sa mga computer studies or computer course. Okay? Miao po, hello. Dadiva, hello. Misty, hello. At Kichi, hello, Kimberly, Mark Ed, Kichi, nag-request. User 51, pakitanggal na lang yun po yung pangalan ko kasi baka kasi mabanyan. Sino ba si User 51? User 51, kung nanonood ka, pakitanggal na lang po yung kasi yung may Flores lang po, personal na account ko yung sa Facebook. Hindi pa yung official na account ko, personal account ko po yan. Yung isang official Facebook ko nakahack. Okay. Start na ba tayo? Dito muna tayo sa use substitution with infinite integrals. Okay, hintayin na natin mga tao na ito, mga 100 lang guys. Sino ba nakapagpanood na ng Squid Game? Nabitin po kayo? Hanggang 7 episode pa lang. Dati encoder po ako letter AA. Ngayon, alam mo, nung nagkabahan na naman kahapon, tumatas na naman ng tubig. So, nandito po ako sa bahay para maglibang bilang live streaming, letter A. So, nag-stop na po kasi yung coding ng 2022 kasi hindi ako masaya doon. Hamburger, hello po.
Toshi, hello. Hi, hamburger. User 51, pakitanggal na lang yung name ko. Pakiusap lang. Okay. Sige, wait lang. Tignan natin. 57 viewers. Kalahati pa. So, bago tayo mag-start, so kailangan magdasal muna tayo. Sige, magdasal na. So, dasal na. Tapos na pa yung simbang gabi. Amen. Imbis naman ni hamburger. Hi po, Reagan. Hi. Good afternoon po. Madad po kayo doon. So, tuloy po tayo sa encircle calculus lang po. So, wala pa akong limits. Wala pa akong marami pag-aaralan eh. Ang nilalakos lang ito sa mga engineering student like sa maxima and minima. Rated rates ba yun? Hindi ko alam eh, kasi hindi naman ako civil engineer. Kasi hindi naman pwede imamadali ang pag-lecture ko kasi baka mamaya in the future ako pa may kasalanan. Ako pa may mali. Na natin mga viewers natin, start na ba tayo? 64 pa. Worry naman kasi pag 64 na manonood eh. Kailangan 100 viewers, okay na po. Sige. Ganun pa rin, substitute siya pinagbago. Pero definite integrals muna tayo guys. Alam mo naman ang mga formulas ng definite integrals, napakadali lang. Nakatipende sa inyo sa teacher nyo. May dalawang formulas na nakalangan na matandaan. Okay? Sige. Start na ba tayo, tita? Tignan natin viewers, 68. Ang tagal. Sige, bago ako guys, yung nakapanood po kayo na Squid Game, bitin, no? 7 episode. Pwede pala i-translate into Filipino dub. Mag nakita mo sa Netflix, na may nakaranas sa Netflix, asa may bayad yun. Itatranslate ito sa Tagalog, tapos si subtitles is English. Ang lutong niya pag bumure. Grabe. Pero yung Squid Game, bawal ito panoorin sa mga bata. Yeah, so, rated 18 plus po yung ako kasi nanonood rated 18 plus. Kasi mga adult pa manonood yan. Kasi may sentence, yung eksena pa kasi, may kasama na po siyang violence, language, at saka wala po siya sexual. Diba? Violence kasi ang pananonood pa, kaya bawal sa bata. Ang storya po ko sa Squid Game, parang siyang laro ng kamatayan, kaya nakakatakot. Okay, wait lang. Tingnan natin viewers na 78, malapit na. Okay, tuturo ko sa iyo yung substitution lang naman, pero definite po tayo. So, yay, wala yata mga engineering student natin, baka nagbakasyon or kaya nag-aaral. So, kung gusto niyo talaga manlibre, manood lang po kayo sa live ko kay Miriam Flores. Wala na tayong problema dyan. Kasi gumastos kayo. Kung nangangailangan kayo ng tulong guys, if kusang loob po kayo mag-send ng G, alam niyo na, ito na po yon. Kahit tapos ng Pasko, araw-araw ko kung magpo-post yan. Sino ba nagtatap-tap ng heart react? Hala, pinapanood ko itong Squid Game, parang pamangkin ko ng 4 years. Ay, bawal po yan, Misty. Yung pamangkin niyo 4 years old, bawal po yan. Rated 18 plus po yung Squid Game. Kasi po, masyado po sensitive ang eksena. May violence po yan, may language, bawal na bawal sa baka pamangkin niyo. So, hindi yung, kahit sa sinehan po kayo pumunta, kasi gusto niyo panoorin mga delikado ng mga pelikula, hindi kayo papasukin ng mga sinehan doon. Hi DC, hello DC, good afternoon po. Wow, State University, sana all. From Southern Latest State University po, maibuntag po DC, mag-aaral na mabuti in the Jesus name. Okay? Bukas na ako magpasa ng project ko. Ano po project po yung Falcon? Thank you po sa pag-send ng batch kay Falcon. Labs, thank you po. Orasos, thank you po. Ano yung M? M daw. Mature pag M. Pero rated 18 plus po kasi ang yung Squid Game. Alam mo yung nakakatakot yung brutal ng Squid Game. Natakot ako eh. Minsan to the bay, naiiyak din ako sa part kasi alam mo na, matibay kapag baka. Okay, start na tayo. Okay, 100 viewers na. So, start na tayo. So, magbibigay ako ng sample. Okay? Ang example, yung substitution tayo, guys. Madali lang yan. So,
Integral of D 2x times the bracket of close bracket of x squared plus 4 close bracket times squared with respect to dx from 0 to 2. Ano sagot? Sino yung nakakalam dyan? Inuuli-ulit ng pamangkin ko panoorin yan. Ayun nako, baka kasi in the future, baka magayaan yung pamangkin ko sa panonood ng Squid Game. Ingat lang ha. Guideline po sa mga magulang na manonood ng mga sine. Kay 3018, pag sabihin ng pamangkin yung bawal yung panoorin niya kasi sensitive yan. Proud to say po, okay, nasa bird po ako. Ay, palapakan natin si D. Sana all matalino sa DC. Ikaw na naman nanonood din. Cheres lang. Congrats! Anong year ka na ba, DC? Sana makagraduate ka ng, ano ba course mo doon sa Leyte State University? And then Jesus na, sana kung engineer ka, mapasado ka. Hindi lahat ng engineer may board exam. Okay? Paano? Wala ba nagko-comment? Bukas, sa huling live streaming bukas, yung like about the encrypted. Kasi, isa itong logic. Nakapasa na po kasi yung UPCAT. Ang galing talaga ng Misty! Congratulations, Misty. UPCAT sa, isa ito sa pinakamahirap makapasok sa university ang UPCAT or UPCAT. Bakit? Kasi, libre tuition fee yan eh. Alam mo nung nag-PUP ako, nag-waiting list lang ako bago ako nag-aral sa San Pedro, Laguna. UPCAT sa Los Baños, Diliman or Maynila, Misty. Okay. Congrats sa iyo, Misty. Sana tapusin mo yung pagiging UPCAT mo. Mahirap yan kasi ang policy kasi ng UP mahipit talaga. Yeah. Ang galing! Misty, ano po yung teka. Ikaw po ba may sakit, Misty? Yung nakakausap mo? Teka lang. Parang nakalala ko si Misty, parang nakausap ko na yung dati Pero magaling ka na, Misty. Pero, teka, kaya mo bang mag-aral? Kasi may sakit ka. Kung stage 1 ka, di, bahala ka na, ano gusto mo. Kasi pag palala na palala talaga yung ano mo, yung cancer mo, pag stage 4 na, next stop ka na pa. Ay, galing talaga ni Misty. Sana all, magpagaling ka na. Good luck sa iyo, Misty. Huwag kang magpakabagod. Baka kasi bumalik yung sakit mo, kaya huwag kang magpakapagod, kumain ng healthy, at magpahinga. At syempre, mag-exercise. Okay, paano to? So, yung substitution natin. I-let U natin. So, U is equal to x squared plus 4. What is derivative for D? For du. So, x squared plus 4. So, derivatives niya will be the 2x at huwag kakalimutan ng dx. So, divide both sides by 2x, which means du over 2x is equal to dx. Yun lang. Kaya nga yung substitution Bakit ba? Ay, P6. Ang galing naman ni Misty. Sana all matalino sa P6. Mag-DE ka na, boss. Wala pa po nasa interga pa lang ako. Pero hindi naman ako pwede magmabadali. Ano ba yung recommended for the differential equation books at sino author? Babasahin ko. Hi, Kiriri. Hello po. Miss Don, thank you po sa pag-send ng badge. Hello po, may link po pa kayo ng reviewer ng Papse para po. Wala eh. I-check mo na lang doon sa online. Wala. Babago ba kasi reviewer nun eh. Malay mo, hindi ko alam. Baka wala akong reviewer kasi hinihiram lang yun sa mga sa PUPB niya. So sa PUPB niya din ako nag-entrance exam. Yung reviewer hinihiram lang yun. Wala kasi akong link eh. Pasensya na, bless doing. Kung gusto mong makain kayo ng link, di ba sa kapag napasok ng PUP set, pwede kayo makain ng reviewer, libre naman. Ang galing talaga niya. Apply P6, mahina ako sa P6 eh. Nag-stop na po ako, Misty, noong 2019 sa kursong BSA hanggang second year lang.
May differential ako ng box pero nakalimutan kung ano yung volume yun. Okay, sige, kiririisin yung author na. Sige pa. Okay po, salamat, Bloomy. Magpatuloy na tayo guys. So, paano? Ano pa nga ba? Eh, di yung formula natin for the definite integral. So, bago yan, so, sulatan natin. So, integral of the 2x bracket of u. Kaya nga yung substitution, babalik mo lang, di ba? So, pagkatapos naman, squared. Tapos, du over 2x. Cancel out yung 2x. Para matanggal to, hindi matitira naman is, ano na siya. So, hindi na kailangan ng ganyan kasi, diretso substitution na lang po. So, u natin, ang ba yung u natin? Itong u natin. So, x squared plus 4. So, substitute lang. So, ganito. So, yung lower, yung ano natin, yung 0 natin, dito 0 tsaka 2. 0, quantity squared plus 4, di simplify, di 0, di 4 na lang. Tapos yung isa na to, yung 2. 2 squared plus 4, di ano na, di 8 na. Then, simplify, dito tayo, di magkasya sa board natin. So, integral of the u squared du. From 4 to 8. So, unequal to. So, ibig sabihin, babalik po kayo sa power rule, general power rule of integration. Ano yun? So, ano pa nga ba? E di yung, ano natin, e di yung u, tapos over, kung ano yung exponent, di ba, exponent is 2, dadagdagan ng isa. So, n raised to the power of n plus 1 over n plus 1. Yun yung tinatawag na general power rule of integration. So, dagdagan ng isa dito kasi gawa ng formula niya. So, 2 plus 1 will be 3. Wala nang peltal pen. Naubusan na. Waiting. Ulit. So, u raised to the power of 3. Bakit? Kasi 2 plus 1 will be 3. Kasi battle po sa formula for the general power rule of integration. Kung ano yung sagot dito, yun na po yun. So, copy na lang. Pag nagmamadali ka, pag slow ka, pabalikan mo yung pinag-aralan mo ng general power rule of integration. Pwede nyo balikan yan. Okay? Sa pagkatapos nun, ganito. So, upper lowering limit natin yung 8 tsaka 4. Yun lang. Kasi naka-definite integral po tayo guys. Dito tayo. So, equal to, substitute mo lang. So, 8 cubed over 3 minus, kaya nga minus. Walang plus yung magaganap. So, minus 4 cubed over 3. Then, simplify. Dito tayo. Para makita natin. So, 8 cubed or 8 times 8 times 8 will be di pag kinalculator mo, magiging ano na siya, 512 over 3. Minus 4 times 4, 16 times 4 is 64 over 3. Then simplify. Nako, medyo madali lang kaya para sa inyo. Any pagkapares, ang denominator natin or value ng denominator natin, just subtract or plus the value of numerator natin. Very easy po yan para sa inyo. Ano pa nga ba? Di sagot niya will be di 448 over 3. Yun lang. Tanong ko lang sa inyo. In alternate na sagot natin, if optional, pwede niyo i-translate into decimal number. Nakatipende po yan sa professor niya. Gets niya? May tanong po kayo dito? Sige, tanong kayo. Kung magkamali, uulitin natin. Sige. Any question po about sa given na yan? Pag hindi nyo na-gets, ulitin natin. Sige, gets nyo, press 1. Pag hindi, press 2. Sige. Ano? O, pwede na po ulit, sabi ni Ray. Ulit po pwede. Sige, ulit daw. Sige, ganito. O, gets na daw ni Dungo. Tanong ko sa inyo, Ray at si Melski, engineering student po kayo or anong bang course nyo? Okay? Wala naman akong ginawang masama eh. Pwede naman matutong gusto nyo. Ganito. In circle of 2x times the quantity of, or mali,
integral of 2x times open bracket up to 2x squared plus 4 close bracket times squared with respect to dx from 0 to 2. Ang gagawin mo lang dyan, i-use substitution natin. Kukunin natin ang u. Anong u natin? Eto, yung x squared plus 4. Lalagay natin dyan, what is derivative for the x squared plus 4? Ang sagot niya will be 2x. At huwag kakalimutan ng ipagdikit ng dx. Para mawala ang 2x, divide process by 2x, like this. Cancel out na nga to. Cancel out, magiging matitira will be du over 2x is equal to dx. Pagkatapos nun, yung substitution po tayo. So, integral of 2x times open bracket of u close bracket of times square times po to, times. I'm sorry. So, times du over 2x. Yung sinagot natin kanina dito. With from 0 to 2. Bakit naging cancel out yung 2x? Kasi, para sila ng 2x, di ba? Para sila ng 2x, para sa 2x, cancel out, matitira. Magiging na lang siya. Magiging integral of u squared du. Ito na yun. Dinarekto ko na. So, pagkatapos nun, yung u natin, di ba yung u natin? Yung value ng u natin, yung upper lower limit ng values natin na integral, isa-substitute mo siya. Gets nyo? Yung lower limit natin is 0. Substitute mo dito, ang sagot will be 4. Yung upper limit natin, which is 2, at simplify, magiging 8. Yung pinakasagot niya, yung pinakasagot to, yung 4 natin, lalagay mo dito ay na magmimistulang siyang lower limit natin. Yung 8 natin ay namimistulang ng upper limit natin. At bakit naging ganito? Kasi, sinagot ka ng kinansal of ng 2x, di ba? Ang matitira will be the u square du ay na matitira ang sagot natin. At huwag kakalimutan ng from 4 to 0 of integral, di ba? Bakit naging u cube over 3? General power rule. Kung hindi nyo pinag-aralan, balikan nyo sa YouTube channel ko, Mayroong Flores. So, meron akong lesson about sa general power rule of integration. Ang dali-dali lang naman yan. So, copy yung u, then bakit naging 3? Kasi yung 2, dadagdagan ng isa, kaya 2 plus 1 will be 3. Kung ano yung sagot ng exponent natin, yan ang gagayahin natin sa value ng denominator. Ganun lang yun. At kung kakalimutan yung sagot natin, ito yung 8, ito yung upper lower limit natin, tapos yung 4 natin, ito po yung lower limit natin. Ano pa nga ba? Yung itong formula na to, listen up. Yung u natin, isa-substitute natin for the upper lower limit natin, yung pinakasagot natin kanina, isa-substitute mo siya. So, 8 dito, tapos 3. Substitute lang naman, minus, base lang po sa formula for the definite integrals. Gets nyo? Ganito. Asa pa formula nun? Pwede kang mamili. Wait lang ha. Kinakabahan na talaga ako. Sandali, wait lang. Ano pa formula for the definite? Napakadali lang yan. Wait, dalawa yan eh. So, ganito, integral of AB, f of x, with respect to dx, is equal to capital F of B minus capital F of A. O pwede pag ganyan, pwede mamili kayo sa isa kung gusto nyo aralin. Pwede naman capital of x, close bracket of b from A to B is equal to, ganun pa rin, walang pinagbago. Ganun pa rin. Substitute mo lang, kaya nga minus eh. Ano pa nga ba? Yun lang yun. Gets niya? So, tuloy mo na tayo dito. Then, simplify. Bahala kayo, para ka lang nag-arithmetic. Ano pa nga ba? So, may nangis ko 512, may 64D, 440. Tapos, para sa the same lang po yung denominator. So, yun lang po yung sagot. Gets niya? Bakit? Ha? Ano ilalaba? Ayan. Ito. Umulan niya yata. Ano, ikaw yung dalawa dyan. Gets niya? Ano na gets niya? Sige, tignan natin si Ray at si Mel. Ray at Mel, na-gets niya? Pag hindi, uulitin natin, hindi ako titigil sa inyo pag hindi niya na-gets.
Mamaya mag-recitation ako. Charis, joke lang. Gets niya, Ray at Mel? Pag hindi ako titigil pag hindi nyo na-gets. Kung pag hindi nyo na-gets, kopyahin mo to, screenshot nyo, sulat nyo, saan yung screenshot, pala kayo. Okay? Sige, kung sabasahin natin yung comments natin. Thank you po sa pagsend ng batch kay Mel. Apritada, thank you. Kabuhay ko sa Apritada. Alam na Apritada yan. So, nag-send si Apritada ng budgets. Thank you. Calcu ko na lang po yan. O sige, bahala ka na mag-calcu kasi ang basic calculus ay tinatanggap po yan. Pwede sa scientific calculator. Wala namang bawal eh. Pwede mo na, walang problema. Pero yung Caltex about sa integral, hindi ko pa pinag-aaralan yan. Selog ka, hello po. Gets na daw si Siki. Si Ray, engineering student po na magtitik pala ng integral district. Ay, yan mo. Aralin mo mabuti yan. Baka malay mo. Mas maganda in advance. Mas nakakaalam ka. Yun lang yun. So, aralin mo mabuti rin sa writing ko sa pag-send ng batch po. Ay, galing talaga ni Mel. Bait-bait na bata. Ganito, Mel. Bahala ka na sa buhay mo kung ano yung susundin yung formula nyo. So, pwede ganyan, pwede na ganito. Wala namang bawal. Wala namang problema. Depende sa professor, okay? Thank you pa sa pag-send ng batch po kay Mel. Wala pa ako differential equation. Wala pa. Ha? Ano sa pa? Yung sa kabila, ano ba yung pagkaan ba yun? Ano sa kabila yan? Yung una, sa kalibong mo, sa atin yun na. Oo nga, nilagay ko daw sa pangsikit. Ilagay din na yung mga natin. Mamaya na. Ano pa? Pasensya na po kayo sa kutusan ng nanay ko. Ganun talaga. Nagpaka-strict to yung nanay ko. Ano kasi guys, kasi pag differential equation, dapat may skills ka about sa, alam mo na, sa mga engineering student, integral at differential calculus. Pag wala, nako, patay tayo dyan. Sige, depende sa request mo ni differential. Paalala ko lang ko, ako po accountancy lang, at hindi ko po pinag-aralan yan. Ano tawag sa method na nagbagong limits? Pwede pa rin kasi nakuha ng answer ko kits kung ang limits. Senki. Anong tawag sa method na nagbagong limits? Pwede pa rin kasi makuwang finance answer ket ko 2 to 0 ang limits. Pero, teka, limits ba? Baka naman ganito. Baka depende. Baka limits din yan. Pero, may dalawang method yan eh. Pwede namang original limits, yung isa, yung pinakapatok is L'Hopital rule. Pero with approaches of value of x, pag pwede magbago yan, depende po yan. For example, limit, kunwari lang with approaches of the zero. L'Hopital rule tayo sa 2x plus 1/3. Kunwari lang So, pwede yan po yung mag-limits, pwede po yung mag-L'Hopital rule. Sige, tama ba ako? Gets niyo? Ilang. Pag mali, ikaw na bahala dyan. Sige, thank you po sa pag-send ng batch. Tignan natin si 14 viewers pa. Ay, 14 followers na ba lang si Sige. Gets na daw po. Gets na daw ni Mel. Kamix my engineering guys. Ay, Chan. Hello po, Chan. Okay, kamis naman mag-engineer. Ako nga, kamis talaga mag-accounting eh. Joke lang po, Chan ha. Gets na daw ni Ray. Hindi ka pa sa pagsan ng batch. Partial integration? Meron sana partial fraction integration, Ray. So, pwede niyo panoorin sa YouTube channel ko kung kapares ng pangalan ko sa TikTok account, Miriam Flores. Okay? Ito yung YouTube account ko, Miriam Flores. Meron akong mga partial fraction integration. Meron akong video nun. May shortcut method po tayo. Meron po itong original method. At yung pinakamahirap dyan, yung repeated linear equation or the partial fraction integration. Video sa YouTube channel ko, Miriam Flores. At huwag kakalimutan mag-subscribe at kanyamin.
Halang beses na po yun nasa story niya sa TikTok na nagpo-post ng video mo. Alin dyan? Yung pinakahuli? Hindi ko na maalala. Ay, Harlan, nabuhay ka, Harlan. Hindi ko na maalala, Harlan. Ang huli ko na post yung kay Doc Mikey. Isa siyang content creator tsaka magaling na dentista. Ay, nagtanong ako kay Doc Mikey kasi medyo kinakabahan ako kasi hindi naman yan totoong masungit siya. Yun lang personality yan tsaka nagpapatawa. So, palapakan natin si Doc Mikey. Di wala maalala yung, yung uling kong host ko sa post ko sa TikTok, story ko. Nagtanong din ako kay Doc Mikey Tindahan. So, pakipollow up niya si Doc Mikey Tindahan. Magaling po siyang dentista. Doktora siya, babae nga siya eh. Kaya ganun eh. Kapag sa ngipin ko, kasi sumasakit yung bagang ko. So, doon ako nagtanong kasi wala lang, trip ko lang. Kasi medyo natakot ako kasi yung personality niya. Kasi hindi naman yung totoong, ganun talagang personality. Akala nila masungit siya. Yun na pala. Ganun talaga yun, normal lang yun. Tsaka nagpapatawa lang siya. Sabi, gigin niyo ako eh. O sige, Harla, manood ka na lang ha. Pag hindi, okay lang. Hindi mo naman related sa ganyan na yan. Integral po yan. Hi, math teacher here. Hi, hello po, ma'am. Hi po. Buti hindi ako pinagalitan. Hi po, WND. Hello po, ma'am or sir. Salamat po sa pag-aano, nakaka-overwhelm talaga. Alam mo, mga math teacher po talaga. Nakaka-overwhelm kasi nakaka-inspire yung ginagawa nyo. Kapalapakan yung mga math teacher nyo. Idol po kayo kita. Sige po, enjoy po kayo sa panonood. Ma'am WNDY or Sir WNDY. Enjoy your panonood lang po, sir, sir or ma'am. Sinabi ko na po, Harla, kaya hindi ko na maalala. Hi, Engineer Varia. Hello po, ma'am. Okay. 8-4. So, ang tawag doon, definite. So, Siki, ganito, definite integrals. So, ibig sabihin ko, kapag itong given na to, magbabago po yan. Siki, sa pamamagitan ng formula. Ito po yung formula for the definite integrals. Di ba, ganito na to. So, pag tinapos natin yung substitution natin, pwede po yung magbago ng upper and lower limit natin ng value ng integral natin, Siki. Kaya mo, ganito, di ba nakikita mo na? So, nagiging, na siya, nagiging yung upper limit natin, which is 8, nagbabago. Kanina 0. Kanina, di ba 2 yan? Di ba 2 yan ang original na upper limit natin, nagiging 8. Kasi sinod natin ng infinite integral sa pamagitan ng formula natin. Yung 4 natin, di ba 0 yan, nagiging 4 niya. Kasi binago na natin pagsasolve niya. Gets mo, Sige, definite integrals po yan. Akala ko yung limits, hindi ko po alam yan eh. Sige, gets ko na. Naging 8-4 na. Okay na. Palapakan natin si Siki. Hello po, Engineer Varia. Hi po. Thank you po sa pagsend ng rose kay Engineer Variate. Hello po. Thank you po. Ibang maging sagot kapag sinunod mo yung original upper low. Nilalecture ka na ni Chan. No, same pa rin po yung just need to simplify. Tama po kay Siki. Simplify daw. Kahit mag-photomat or anything up, same lang siya. Totoo po yan, Siki. Kahit ka mag-photomat or anything up, walang masamang gumamit ng photomat. Pero pagdating mo sa klase, bawal na bawal po yan. Ewan ko na nasa calculus kung pwede ba gumagamit ng cellphone kasi pag sa klase, bawal kasi ng cellphone eh. Ewan ko na lang. Pwede naman kapag wala sa klase, pwede ka gumamit ng photomat. Pero, ang calculator lang po ay parang optional lang po. What if calculator, tapos hindi ka nag-aaral ng math? Paano yung talino sa math? Asan talino sa math? Puro calculator ang alam mo. Gets mo na, Siki? Rix, thank you po sa pagsend ng heart. Rix, thank you po sa pagsend ng badge po. Tips po sa integral? Nga po, badge. Alam mo sa integral, kukumpisa ko lang, sobrang duper mahirap ang integrals. Kailangan talaga mag-memorize ka ng mga maraming formulas yan. Sangkadamat. Sobrang dami po talaga ng formulas for the integrals. Kaya ganun.
So, payo ko lang sa'yo, bay, kung nag-aaral ka sa Intergas, habang maaga pa mag-memorize ka na ng Intergas. Basahin mo yung TC7 kay Lightoid. Pag wala, punta ka sa Library Genesis, maraming books dyan or PDF about sa calculus. Pwede niyo aralin yan. Kailangan Intergal, kailangan may skills ka about sa mga trigo. Kaya kami calculus eh. Trigo, algebra, geometry, babalikan mo. Kung may skills ka, pag wala, ikaw pa mahihirapan. At siyempre, kada exercise, aralin mo mabuti. I-practice mo, yun lang, hanggang mag-gets, yun lang. Paturo pa Intergal, easy. Ganito yan, power rule ba? Meron ako sa YouTube channel ko, what it kapag integral of the x squared dx. Oh, basic pa lang yan, easy, ECM. Ang gagawin natin dyan, general power rule. So, x plus 2 plus 1, kung ano yung sagot dito, 2 plus 1, at huwag kakalimutan ng plus c. Anti-derivatives po yan. Pag sinapin anti-derivatives, naka-integral po yan, ibig sabihin, pag nag-plus c po yan, since xc, mawawala po yung dx kasi nag-anti-derivatives ka. Bakit ganun? Kasi general power rule for integration. Kung pwede niyo balikan yung mga yung tinuro ko sa inyo yung mga integrals sa YouTube channel ko, Miriam Flores po, pupunta kayo doon. Meron ako live streaming dyan, mga playlist about sa integral. So hanapin niyo yun doon ha. Send XC, huwag mo kakalimutan mag-subscribe, baka naman. Miriam Flores po. Ito yung power rule. Basic muna tayo kung alam mo yung mga basic. Babalikan mo yun. Kasi mahalaga yung mga general power rule for the integration. Ano pa nga ba? Bakit nag-plus 1? Kasi yun ang formula natin for the, power rule of integration. Kapag ang n is n plus 1 over n plus 1, ganun lang. Or minsan u talaga. Ewan ko na lang sa iba. Kasi u talaga yan. Basta lang po sa libro. Then simplify, so magiging x cubed over 3 plus c. Pwede ganyan. Kung ano tanggapin, pwede naman 1/3 x cubed plus c. Yan lang. Basic lang po to, sin xc. Nalagits mo na, ang mas mahirap, try go. Pero nung naman sa YouTube channel ko, Miriam Flores, meron akong video dyan about sa integral. Okay? So, sobrahin ko na to. Tingnan natin mga viewers. Ay, sorry po, same lang po, pero kasi yung ginawa nila instead na sundin pa yung original equation. Tama po kayo, Chan. Thank you po sa pag-send ng candy at sa roses kay Rex. Ginamit ni you. Huwag ka lang daw engineering, gabi ka naman. Sabi na ni Jan, instead of x squared plus 4, yun na lang ginagamit niya para di mag-use up yung mga values of origin. Tama po kayo, Chan. Thanks, madam. Hindi kasi nabanggit sa engineering school nakadirik na agad. Grabe naman yung professor mo, Sinky. Awayin natin yung professor mo, Decharis Sinky. Grabe naman yung professor na yun. Baka busy kasi professor mo, kaya ang target kasi ng professor, mag-aral na mabuti. Ay, hindi huwag tayo umasa sa professor na maghihintay na lecture, ayan mo na. Kailangan matuto po tayo mag-self-review, Sinky. Okay? Diyos ko, 4th year na po ako, nakalimutan ko na yan ha. Yun lang po, tapa. Hindi ko na pa isasabihin kasi magaspang yun. Okay. Nakalimutan na, so okay lang naman. Kung pwede nyo, okay lang naman. Kung gusto mo balikan, di aralin mo ulit. Punta kayo sa YouTube channel ko. Lang yan. Saan po pwede manood intro na Intergas? So, YouTube channel ko, Miriam Flores. Ganun na din sa pangalan ko ng TikTok account ko, Miriam Flores. Ito na po yun. Kapangalan ko ng TikTok account, Miriam Flores. Din na yun sa YouTube account ko, Miriam Flores. So, punta kayo dun. Hanapin mo yung mga video live streaming about sa internet. Salamat, Bao. Thank you pa sa pagsend ng batch. Bao. Same daw. Madami sa YouTube, madami. James Kai, hello po, James Kai. Balikan daw soon. Natatawa ako sa tapangalan ni Anan, Tampa. Oo nga eh. Pati nga po na alin. Ito. Ito ba yung titingin? Sige, tingnan po kayo. Pinamemorize sa amin yan. Pinamemorize daw. Nagka pa sa pagsa ng batch kasi, may upper low, may limit na lang po. Yan na alin. Meron naman siya. Pag definite,
Pag definite interest bill, meron po siyang value ng upper and lower limit po lang to. Kapag indefinite, pag indefinite po yung interest, wala po magaganap ng upper and lower limit ang values natin. At kapag definite interest po yan, wala po magaganap na plus. Tandaan niyo na. Tandaan niyo, notes lang po kayo, mahalagang paalala. Kapag definite intervals, ano yung mahalagang paalala? Ano ba to? Sponsor ng gamot? Joke lang naman eh. So, mahalagang paalala, kapag definite intervals, ibig sabihin, wala po magaganap ng plus yan. Kapag indefinite po yung ang intervals, wala po magaganap ang values ng upper and lower limit natin, ng values natin, at magpa-plus po kayo pag nagpa-final answer. Yung tama mo lahat ng solution, pero, ba't pero? Alin? Di magaganap ng plus yan, Kasi definite interest po, ibig sabihin, hindi po kailangan maglagay ng plus yan. Naka-definite interest po tayo. Kasi meron po tayo upper lower limit natin, ang values natin. Magaganap natin ng plus yan kapag definite interest po tayo. Like example, integral of 2x plus yung 2x with respect to 2x, yung final answer will be, maglalagay ka ng plus yun lang eh. Identities lang ng adding, may take nyo na lang po ng per share. Dami. Lahat ng formulas ng integral including trigo, tama po kayo James Kai, daming formula yan. Hi, Sarang Suse, hello engineer, palapakan natin. I'm sorry. Nanonood yata si Engineer Sarang Suse. Gets na daw po. Gets na po, sir. Gets niya? Gets na daw ni Engineer YK. Thank you po sa pag-send ng vouchers po kay Rex. Dami. Ay, di kasi ako nagtuturo sa structure analysis. Hindi. Sa civil engineer po yan. Accountancy lang po ako, BR. Topic sa finance ng stripper integral. Naku, hindi ko po alam yan. James Kai. Panoorin mo na sa YouTube yan. Marami nagpo-post yan. May notes daw. Curious lang sa Siki. Sige, okay lang. Kakumbis ako lang, okay lang. Di ako magagalit. Curious lang. I mean, curious kasi napapanood ko to sa So, napapanood ko to sa The Organic Chemistry. Kasi wala na po kung mapupuntahan kasi tinausok kasi yung mga books kaya nakakahilo sa books. Pinagsabihan ka ni Engineer Care or Silang Suse. Basta master mo ng mga basic math at properties kaya yan. Ni-lecture ka na. Thank you daw, thank you. Status naman po, hindi ko po alam yan, mga civil engineer lang yan. So, hindi ko naman babasahin kasi kay James Kai po tayo titigil. Opo, nandun na po ako sa tinitiraan ko ha. Nandito po ako sa aming babakasyon. Sana all bakasyon. Pero try ko na ba? Ano ba ng comments ha? Pasensya na po kayo kasi late na po ako magbasa ng comments kasi busy. Alam mo na. Tandaan yung mga formulas ha. Another example. Pasensya na po kayo kapag hindi kayo magalit sa akin kasi alam ko naman, busy. Sige, another example muna tayo. Ano pa nga ba? So, integral of the 4x square root of 16 minus x squared with respect to dx from 0 to 4. Sagot. Okay. Alam niyo ni Sarang Susa yan. Alam na mga engineering student yan. Alam na lahat. Sige, basa muna tayo sa comments. I recommended po false note online for integral bow. Okay. False note. Sige, search ko po yan. Na-note ko po yan. Thank you, cutes. Masterin mo daw ng differential calculus. Sabi na ni engineer work eh. Strema. Naku, di ko po alam. Di ako civil engineering. Accountancy lang po ako eh. Next, ito na po yung next example natin, James Kai. Here before that, okay. Hello, pwede pa try identities na Maker. Yung identities, trigonometric identities, proven identities, nakalimutan ko na eh. Baka sa susunod na Maker. Pero, Maker,
kung kapag nagsusort ka ng kapag nagsusort ka ng trigonometric identities o proven identities, kailangan aralin mo mabuti yung magic hexagon or yung tinatawag ng piatos or whatever bawal yun, baka kasamaban. At talaga po, aralin mo mabuti yung mga magic hexagon na meron na po yung sa YouTube channel ko, meron na po yung ratio identities, reciprocal identities, Pythagorean identities. Pwede mo pag-aral, imbis na mag-memorize ka. Kasi, nakakabali mag-memorize, hindi ko na kaya yun. Para mababaliw na ako sa kaka-memorize. Pero, nakalimutan ko yung proven identities in Trigo. So, nag-Trigo po ako ng 4th year na. Meron sobrang tagal na. So, aralin na natin susunod. Sa request mo, sa January pa yun. Kasi mag-New Year na pala. Yung nga pala, mag-New Year pala sa, kailan pa yun? Martes o Merkules. Kaya, patapusin natin yung 2024. So, thank you for 2024. Ayan na tayo. Nasagot dito. Anong sagot? Sa magre-recitation. Like, I thank you pa sa pag-share ng like kay Engineer Wekate. Pwede rin maglagay actually but the process and indefinite figures nagka-cancel lang din. Okay. Alam niyo plus C? Pwede rin maglagay actually but sa process ng indefinite figures magka-cancel din. Tama po kayo. Pero may dami nagkukontrasa kasi hindi daw kailangang maglagay ng plus C kapag definite integrals. Okay. Depende. Makikita ko pa sa pag-send ng batch. Saan po kayo nakatingin ng comments? Sa slowdown po. Dito na po ako sa slowdown. Differential calculus naman po. Naku, meron na po sa YouTube channel ko, Joen. Dito yun. Derivatives yun, na-discuss ko na po yan. So, Meriam Flowers, punta kayo doon sa YouTube channel ko. Let you, eme daw. Okay po. Ano ko, patay tayo dyan. May hamunin pala ako. Oh my God. 4/3, 12x squared raised to the 3 over, tapos substitute yung boundaries. Ito po. Ha? Ali, sagot na ba yun ang question, Engineer Wekate? Ito po yung tanong, 4x po to, hindi po yung 4/3. Square root po yung square root of 16. Baka sagot na yan. Wait lang po tayo, Engineer Wekate. Paano po nag-enter ka sa accountancy? Request lang po yun ng... Si Apritada kasi may kasalanan niya pagsabihan si Apritada. Request po ni Apritada. Pero sa totoong buhay sa amin, wala kaming calculus pag nag-accountancy kami. Kasi ganito yan. So, nag-request sa akin ni Apritada na aralin ko daw ituro ko daw ang integral. Sabi ko nga, ayoko kasi accountancy lang po ko. Baka husgan ako ng engineering student. Sabi, napilitan lang. So, tinuro ko para sa inyo. Kaya, napilitan lang. Upper minus lower limit. Okay, tama po kayo, Engineer Wekate. Substitute ng boundaries. Try solving areas boundaries by the curve or lines. Ay, di ko po alam yan. Curve and lines? Paano? Wala po kasi akong alam sa graph ng curves and line of integral. Wala po rin. Hindi ko pa pinag-aralan yan. Yay! Wala na ako math next year. Congratulations, Jeannie Kim! No, I mean, indefinite yan na sagot. Indefinite lang po ba? Ay, plus na po yan. Sirang susi. Boundaries para makasagot. Sige. Wala na ba? Sige, I mean. Ano ba yan? Negative 16 daw. Ang sagot. Bing. Boundaries. Ano yung boundaries? 4/3 daw. Sige, balikan natin. Hindi ko alam yung pinagsasabi nila. So, dito, sabi daw, 4/3, quantity 16 minus x squared raised to 3/2 ba? Yan. Pinotes ko lang po para substitute the boundaries. Substitute the boundaries. Okay. Teka. Minus upper lower limit. Negative 4/3, 16 years old na yata sagot. Nagina natin, Engineer Wekate. Thank you pa sa pag-send ng negative post final answer ko. Negative. Nako, nahirapan na ako. Sige,
Sekreto na malupit natin. So, ganito. Paano? Ano ba yun? Magdadasal na ako. Ano pa nga ba? So, paano? Sige, balikan natin. So, i-let u natin yung u. So, u natin is 16 minus x squared. Derivatives ng 16 minus x squared. E di yung negative 2x with respect to 2x. With respect to dx. Divide mo sa negative 2x. Magiging du over negative 2x equal to dx. 2x pala, 2x. Then, integral po tayo. So, integral of d, 4x squared of u. Du over negative 2x. Times lang po yan, times. Cancel up po yung x at yung lowest term nito ng 4, lowest term ng 2, tsaka yung negative 1. So, will be d, wala na tayong pag-asa dyan. So, yan. Di ba negative yan? Di ba negative? Magiging 2 na yan. So, ilabas natin negative 2. Bakit naging negative 2? Wala na akong filter pen. Ako, patay tayo dyan. Yan tayo yung filter pen. Hanapin ko. Kakabili ko na ng filter pen eh. So, wait lang. So, labas natin yung negative 2. Integrals of d from 0 to 4. Square of u over times du. Or du na lang. Okay? Paano? So, yun natin is 16 minus yung x natin, yung upper lower limit natin, 0. 0 squared. Then, simplify. So, magiging ano na siya? 16. Ano pa nga ba? Eh di, pag nag-logical po kayo, pag nagmamadali, cancel out na to, eliminate. Sipin niya, takpan na lang kasi eliminate na to, 16 na lang. Kung ayaw yung maniwala nagka-trust issue kayo, diretso, i-compute. Ano pa nga ba? 16 minus 0 times square, o malamang 0. 16 minus 0 will be 16. Pag nagmamadali, takpan na nito, eliminate 16 na lang. Kung ano yung nakikita, yun na po yun. O, di ba? Very easy. So, ulit, u is equal to 16 minus quantity of 4 square. Will be d ang sagot niya, will be d. Ano pa nga ba? Di 0. Kasi 4 times 4 will be 16. 60 minus 16 will be 16. 16 minus 16 will be 0. Wala akong filter pen. Patay tayo dyan. Yan. Pagkatapos nun, so balik muna tayo. So dito, di ba ganyan yan? Di ba nakikita mo yung ganito? So ibabalik natin niya sa fractional exponent natin. So, negative 2, integral of d. So, u, 1/2. Bakit 1/2? Kasi fractional exponent po the radical exponent. Ito po yan. Tapos, du. Du. Okay, pagkatapos nun, okay, nahihirapan na talaga ako sa integral. Tulungan niyo naman ako. Last 8 po final answer ko. Tignan natin. Ang dami yata, away yata matatatalino dito ah. Tignan natin. Oh my God. The organic chemistry yung pinapanood ko kasi when you go huskahan. Paano ba? Saan ba ako? Asan na ba ako? So, di ba, nasagot na natin yung upper lower limit natin. So, yung 16 dito sa lower limit natin, tapos yung 0, upper limit natin. So, pagkatapos nun, negative 2 u. Bakit 3/2? Ipaliwanag mo sa akin. Explain. Bakit? Dito tayo. Nekta dito. So, pinatandaan yung mga fraction of the whole number, improper fraction. Ano pa nga ba? So, minus 1, plus 1 yan ah. So, 1/2 plus 1. 1 plus 2, 3. Kapin lang 2. Huwag na magmadali ka. Kung kaya mo, butterfly process. Butterfly process. Ano pa nga ba? Butterfly process. 1 yan. Ito 2. Tapos, copy yung 2. 2 plus 1. Hindi ka lang dali. Parang hindi masyado maintindihan. Mag-original, tapos issue po tayo.
Teka. Wait. Ang nangyari sa'yo, Mary Ann, 3 halves of plus 1. 2. 3. Hindi 5 to. Hindi pa. Loko-lako to si ano eh. Sandali lang. Para mangyayat at kinapit ko. May 3 halves lang pala to. 1 half plus 1. 2. 1 niya plus 2. Hindi, bugak pala to. Lasing yata ako kagabi para may sabog. Pasensya na po kayo kasi napuyat din ako kakanood ng Squid Game. Ano ba yan si ate? Ganito, so 1 half plus 1. LCD ng 2 tsaka 1. Ay, malamang 2. 2 divided by 2. 1 times 1, hindi 1. 2 divided by 1 will be 2. Tapos times 1 will be 2. Hindi ganun lang. Simple. Or kaya, pag plus mo, 1 plus 2 will be 3. Tapos kapin yung denominator will be 2. Pasensya na po kayo sa napuyat po ako sa kakanood ng Squid Game. So, ang gising ko mga alauna, ang tulog ko is 7 p.m. Okay, mamaya na tayo mag-comment lang. Tapusin ko muna to. Asa na ba ako? Para akong lasing yata. Asan ka na, Mary Ann? Ano na? So, ano to? 2/3. Bakit? Bakit 2/3? Kasi, pag ganyan, di ba over 3 halves yan? So, ginawa ko, nirekta ko na lang dito, binaliktad ko na. So, nirekta ko na, ganito yan. So, 3 halves, babalik ka rin dito, nailagay ko to para maging ano na siya, maging another factor natin, pangalawang factor natin. Di ba, 3 halves yan? Binaliktad ko na para maging 2/3. Para shortcut lang naman, di ba? So, close bracket of 0 and 16. So, dito, bakit? Bakit negative 4/3? Negative 2 times 2 will be the negative 4 tapos copy ng 3. Tapos yung U is the rest of power of 3 halves. Close bracket of 0 and close bracket from 16 to 0. Then, substitute. Ito po yung formula natin. Oo, na yun. Layo ng camera. Wait lang. Naging complicated pa. Sako. Naku, patay tayo dyan. So, paano? Negative 4/3 or negative 4/3 or 4/3. Substitute mo lang for the, ano natin, upper limit natin, yung sagot natin, which is 0. Then, 3 halves. Minus, ganun pa rin. So, negative 4/3 times 16, 3 halves. Okay? So, automatic, ano pa nga ba? Automatic, kasi pag dinaretso mo, wala po tayong magagawa. So, 0 na automatic, 0 na po yan. 0 na po yan, eliminate ko kasi kung nakikita nyo 0, ang matitira, di ba positive to? So, positive, kung ayaw nyo magkaka-trust issue, 0 na lang. So, plus 4/3. Problema, ang problema natin, paano ito isusot to? Yung 16 raised to the power of 3 halves. So, babalikan natin yung radical form. Dito tayo, Mary Ann. So, 16 raised to the power of 3 halves. Dito tayo. So, pag translate mo to into exponent natin, locus exponent natin, so magiging 16, 1 half, labas ng 3 natin yung cube natin. Bakit? Kasi pag dinistribute mo yung exponent sa exponent, power of exponent natin kung pinag-aralan nyo, dito tayo, Mary Ann, tusok sa camera, pag tinens mo, double check, ito po yung resulta, itatamis ito into radical form, so magiging na siya, sa magiging quantity of square root of 16 times cube. Alam mo naman ang 16. Square root of 16 is 4. Times cube will be the 64. Di ba? 64. Babalikan natin yung sagot dito. Saan tayo? Ito yung sagot natin. 64 ang sagot. Lagay natin ang series para paalala lang. Ito yung sagot natin. So, pagkatapos nun, then simplify. Naku, patay tayo dyan. And then, pinakamahirap dito sa part na to. 4/3
times 64. Diretso i-compute. So, 256 over 3. Yan na po yung final answer. Kung gusto nyo alternate, translate ito into decimal point. Hindi daw may simplify yung integral, sabi ni Sir Rangso. Sige, pasahin natin yung mga comments. Okay, kaya gustuhan nyo ako kasi napapanood ko sa... Okay, tama nga sa akin. Positive na things naman yun. So, babalikan natin mga comments. Nako, patay tayo dyan. Imbis na dumali. Ay, dito tayo. Saan ba ako tumigil? Wait lang. Shell method. Calculator. Ay, di ko po alam calculator. Next naman po yung volume generate. Di ko po alam si Logi Codes. Mali po ako. Huwag kang mag-alala. Lahat ng patay pagkakamali. Teka lang. Ay, naglo-loading. Ayan, nagkakamali. So, mali pala siya. O, pag nagkakamali, itama nyo. Kasi okay lang naman nagkamali, pero wag uulitin. 1 na plus 1. Ay, teka, plus 8 finals ko. Kasi dito tayo tumingkil kay Bindin. Dagay po sa pagsend ng batch kay Ian. Hindi ko po alam yung body generated. Hindi ko po alam yung shell method. Hindi ko rin alam. Dama mong paikot, idol. So, bandali lang yan. Sobrang dali lang daw. Okay, congrats. Oo nga, nagpuyat kasi ako sa Squid Games. Ang gising ko mga 11. Pasensya na. Hi, Ate Bermin. Hi, kapatid. Ate, miss ko na po ni ano. Alam mo na yan. 85.33 po ang sagot. Tignan natin sa decimal. Yup. O, tama po kayo. Tama. Tama, 2 over 2 na lang para si Melfrost. Just add. Oo nga pala, no. Naalala mo ni Sirang Susan. Ang dami ko sabog. Negative 4 square root of 16. Tama po kayo. Imbis na dumali. Naging complicated pa. Ay, ganun pala. Negative 4 of a system. Tama po kayo. Tama ni Sirang Susi. Alam ni Sirang Susi yan. Ay, di ko po alam. Volume generated naman po next system. Hindi ko po alam yun eh. Tama nga sa akin. Positive na since minus. Di ko lang mag-simplify. Hirap na i-mental. Mahirap po talaga may mental. Baka mabaliw Sirang Susi. Hindi man lang ha. Calculus po ba yan? Sabi nga daw sa iba, calculus 2 po yan. Sabi namang engineering student, Charles. Ay, di ko po alam. Volume generated. Pasensya na po. Hindi ko po alam. Thank you po sa pagsend ng batch po. Part ba yan ng calculus 2? Yes po. Yes daw po sabi ng mga engineering student. Paano po mag-solve ng circle? Ano po to? Circle ng graph ng circle. Sa precal po yan, dayo. Parts of the circle pwede rin. Pero yung pag-ano ng equation for the circle, hindi ko pa pinag-aralan niya kasi wala kaming discussion ng circle. Pero yung parts of the circle, alam ko na po yan. Pero yung graphs of equation ng circle, wala pa ako niyan. May formulation for the circle. Essential. Ang alam ko na formula of the circle, depende po yan. Dayo, ganito. So, ganito. So, naalala ko, x squared plus y squared is equal to 1. Yan ang formula natin for the circle. Kunwari lang, ito yung Cartesian plane natin, kunwari lang naman. For example lang naman. Di ba 1 ang huli nating constant natin? Dito ang 1, dito ang 1, dito ang 1, dito ang 1, ganun lang. So, paano ba to? Hindi ko na maalala eh. Paano ba to? Napabaliw ako dito. So, baka ito, circle na po yan. Ito yung itsura ng circle natin. Kasi, ang pinakahuli natin is 1, nakatapat na po ito. So, vertices is 1 and 1. Kunwari lang naman. Pero yung formulas, di ko na maalala kasi di ko pa pinag-aaral yan, dahil ilang. Kasi may formulas yan. Pinag-aaral na to sa pre-cal yan, sa mga STEM student yan. Ayan, dahil. Calculus 2 po yan, sabi ni ng mga estudyante. Ano pa tanong niya? Daiwu? Isa pa para problem. Calculus ba yan sa engineering? Calculus 2 lang daw po yan. Anong Daiwan ang tanong mo? Paturo advanced math? Ay, di ko po alam yung advanced math. Thank you po sa pagsend ng batch kay MJ. Ano mang inaral ng first year engineering? Hindi naman kasi engineering, accountancy lang po ako. Tanongin mo sa kanila. Kaya yan, Ryzen. Hindi kasi ako STEM pero civil engineer. Ay, civil engineer pala si Daiwu.
Ano na-gets nyo sa screenshot nyo? So, number problem muna tayo. Nakalimutan ko yung circle. Daiwo, pasensya ka na. Game na tayo. So, try natin. Ay, ano yung napanood niyo sa Squid Games na yun? Ano naalala lang? Nabitin pa nga ako doon sa 7th episode eh. Gusto ko lang ipagpatuloy, kaya lang bitin. Ano na. License na po kayo? Wala pa. Hindi pa ako nakapag-graduate ng base accountancy. Wala pa akong license. Thank you po sa pag-send ng batch kay Brian Edward. Ang ganda ng pangalan Anselin. Pag-purchase ba algebra kayo, mga trigo identities, mga geometricals na derivatives. Po. Pag civil engineering, mahirap kasi ang civil engineering. Ryzen, thank you po sa pag-send ng badge. Recommended daw kay Sais Jeans Mali. Manood po kayo kay Sais Jeans Mali doon sa YouTube channel yan. Idol ko po yun. At si Engineer Matt, paki-subscribe naman yung dalawang napakagaling na engineer at math content creator. At integration, ang hirap naman mang Persia. Oh my God, per ship pa lang yun, Ryzen? Oh my God, kapag mga engineer kapag per ship, marami na. Pero pagdating sa second year, pakonti na pakonti. Parang Squid Game nga naman. Pag naglalaro ka ng red light, green light, matiram matibay. Ayan, nagbabawas na bawas. Kaya, example tayo. Wala na ba? Last example na muna tayo, matatapos na ako. Wala na akong example. So, ito po yung kinopya ni organic chemistry. Ano pa nga ba? So, integral of the 2x over bracket of the 1 plus x squared. Alam, hirap naman ito. Times cube. With respect to the x, from 1 to 2. Oh my God! Sagot! Ito na po yung sagot. Wala lang mga 13 viewers. Hala ka, sakit sa ulo yan. Wala na, diba? Okay. Babalikan natin yung circle, di mo Ano ba yung mga formula circle? Kasi hindi pa ako nakaranas ituro ko sa teacher ko ng equation for the circle. Ay, formulas yun ang kailangan aralan niya eh. Ano yan? Geometry yan eh, diwo. Dati. Pero sana yun sa mga, sa mga junior high school, baka sa grade 10 o grade 9. Ewan ko na lang. Ano sagot guys? Buhay pa kayo? Last example mo na to. Bukas kasi mag-encrypted pa ako for the computer studies po or computer ko. So, discrete math po tayo para bukas. Sa amin na MMW, ano pa nga ba? Pares naman yun kasi pagka-accountancy, meron pa kaming hawak doon sa MMW kasi more on logic po talaga. Tsaka yung probability, konti lang naman. 0.05, tignan lang natin. Calculator natin, please. Sige. Kapag pwede naman calculated, if-optional, depende po sa professor. So, 21 over 200. Ang sagot niya is 21 over 200. Ang galing talaga ni Brian. O, sige, Brian, kung tama yung sagot mo, ikaw magre-recitation. Charis. Ika lang. Wala, ayaw yata mag-comment. Guess natin si Brian. Okay. Sabi ni Brian, 0.125 or mali ang pagkabasa ng decimal, 105 thousandths. Wala na ba kay Brian? Hoy, grabe ka naman. Hindi ako si Salome Salvi. Sino ba si Salome Salvi? Oh, sino yan? Hindi ko pa kilala yan. At sa pa ba yan? Or hindi naman yung lumalabas sa TV yan eh. Pag alam ko kasi si Salvi, character po yan sa No Limit Hungry, si Salvi, si Father Salvi, medyo salbahin si Father Salvi. Pero yung dilatang pare is hindi po yung mabait. Tao po yan. Pero lahat naman pare, nagkakaroon sila ng Diyos eh. Lahat naman. Depende sa milagro. Salome, hindi ko po kilala eh. Thank you po sa pag-send ng batch kay Jirion.
Huwag mo nang i-search. O, hindi ko na i-search. Si Alvin lang alam ko sa nasa No Limit Hungry daw po. Okay, wala na ba? Wala na ba tuturo sa kanya? 9 viewers na. Nasa orange black site yun. Ay, grabe ka, Jury yun. Baka bawal yan. Ano yun? Orange shirts? Natanda ko yung orange. Ano ba yung orange? Tanong ko lang, ano ba yung orange? Kulay, it is color or yung fruit? Mahirap yung sagutin eh. Orange black. No? Okay. Sino naman sasagot dito? Wala na ba? Buro na lang si Julius. Ay, si Edward pala, sorry. Si Edward. Alam ko sa orange eh. Dalawa yun eh. Kulay siya at prutas. Pag black kasi, pag black, ibig sabihin ng black, pag pinaghalo mo lahat ng colors, red, black, anything yung 8 colors, pag pinagsama-sama mo, ang kalalabasan is black. Yun lang. Integral calculus. Kay Jorian. Ito na po yun. So, last example na to kasi malapit na ako matapos. So, tignan natin is 1.4K, 1 hour and 11 minutes. Palapakan natin sa mga manonood. Maraming salamat sa pagsusubaybay ng live streaming. Okay, wala na ba sasagot? 21/200, ang galing naman ni Ma'am or Sir WNDL. Sa pagsan ng batch kay CLLP Weeks. Salamat. So, kayo na po magpaliwanag, Ma'am or Sir WNDL. Math teacher po si WNDL. Explain po, explain. Tara na. So, ladies and gentlemen, so paki-explain na lang po kay WDL. Presentation lang po, Ma'am or Sir. Guess natin. Ayaw. Nahihiyata siguro si Ma'am or Sir. Asawa ni Joanna, thank you po sa pag-send ng batch. Grabe ka naman sa asawa mo. Ay, ayaw. Nakapaluwing. Wala na. Nawala na yata si W. Wala na. Ayaw mo na. Baka ayaw. Sige, ako na lang magsasolve. Pwede sana 21/200. Pwede decimal is 0.105, pwede po yun, depende po sa professor. Kasi ang decimal form niya, alternate na sagot yan, nakadepende sa professor niya, sa utos na professor niya. Du/U3 yan, di ba? Yes po, tama po kayo, Stephen Clarkson. Alam mo na. Sa patapusan na natin yung time natin kasi wala na po akong maisip na given. Ano pa nga ba? So, ilat yun natin. Ano ba yun natin? Which is the 1 plus x squared. So, yun natin is 1 plus x squared. So, yung huli kong live streaming, last not for the list of the tomorrow of the sa discrete math para sa mga computer course. Logic kasi ang ang computer. So, derivatives ng 1 plus x squared, ganun pa rin. So, ano pa nga ba? Di 2x. With respect to dx, cancel out yung 2x. Kasi maalis naman yan, di ba? Cancel out, will be the du over 2x equal to dx. So, pagkatapos nun, derivatives na naman, ano pa nga ba? So, integral of d 2x. Bakit ganito? Kasi, di ba yung 2x natin, ilalagay natin yung u3 natin, times du over 2x. Cancel out yung 2x kasi paras naman. So, maging kasulatan will be du over u3. Ang problema natin sa u3 natin, nasa denominator, bawal na bawal po yan. So, balikan natin kita. So, from positive exponent, kasi bawal po ang denominator natin, exponent natin, isi-switch natin into negative exponent. So, susulatin natin yung upper lower limit natin ng mga values.
Sulat, Marian. Ay, teka lang. Sandali. Waiting lang. Saglit lang. So, sasagutan natin yung U natin. Ano ba U natin? Dito. Rekta. So, U natin is 1 plus, ito yan ha, to. Sa value ng x natin, which is D, 1 pa rin kasi lower limit natin yan, di ba? Ang sagot is 2. Yung U pa rin, yung ano natin, yung upper limit natin, which is 2. Then, simplify. So, magiging ano na siya, 5. So, magbabago lang po yung ano niya, from dito, sa magiging 2 and 5. 2 and 5 natin. Yung sagot natin, binago natin yung lower limit natin at siya yung upper limit natin. Gets niya? So, balik muna tayo. Di ba, pag ganyan yan, mag-switch yan, magiging ano na siya, magiging, ano sagot? Magiging U raised to power of negative cube du. Gets niya? Ganito way parang advance. So, dito tayo, Marian, hindi na magkasya. So, hindi na magkasya. Sige, okay lang po, Sir WNDY, okay lang po. Sige, okay lang. That's all po. Kung naiiyak po kayo, okay lang po. Kasi, ito po ay katawan lang po at ito po yung lecture lang. So, paano? Ano ba sunod doon? General power rule natin ito. General power rule. Kung naalala mo yung general power rule, pwede nyo balikan. So, integral of it, nawala yata sulat ko. Nawala na. Teka, alam ko ako ng total pen. Tignan lang natin. So, integral of D, 2 and 5, wala na naman. Naubusan ako ng total pen. So, integral of D, 2 and 5 natin. So, U, negative 3 plus 1, kung babalikin yung general power rule for the integration, negative 3 plus 1. Malabo na yata sulat ko, bye-bye. Ano nangyari? What's happening? Kakakalagay ko na ng ink eh. Sige, ulitin natin pagsulat nito. Yan, pagkatapos nun, simplify. Bakit naging plus? Kasi general power rule yan ha. Walang magaganap ng plus kasi meron po tayo upper lower limit natin ng integration. Kapag di pinip-integras, walang magaganap ng plus yan. So pagkatapos nun, simplify. So, integral of the 5 and 2. I'm sorry, integral of the, yung sagutan natin, magiging u raised to power of negative 2 or negative square over negative 2 from 2 to 5. Wala magaganap ng plus yan. Then, simplify. So, base lang po sa formula for the ganito sa definite integrals. Mamili ko kung anong gusto nyong kunin. So, u negative 2 over negative 2 the vertical line of the 5 and 2 from 2 to 5. Then, recta. So, ano pa ba? So, bracket of the negative 1. Bakit negative 1? Kasi nga, negative, di ba, nasa baba niya, magiging numerator natin. So, negative 1 over 2. Nalinto kasi ako saglit. Alam ko na. Boblocks pala to. Kung babalikan natin yung ganito natin, di ba, ganito natin. So, kung ganyan yung itsura natin, ang target natin, magiging positive exponent natin. So, pag magiging positive exponent natin, so magiging ano na siya, 1 over, negative 1 over 2 u squared. Ganyan yun. Ito yung magiging formula natin. Isa-substitute lang. Bakit ganito? Kasi nire-reverse natin. Ang bawal lang na sa atin yung mga negative exponent na sa denominator, babalik na rin natin para maging positive yung sagot natin. So, bakit? Kasi, from here, ito negative 2 na to. Dapat nasa baba yung maging positive exponent natin. Yung u natin, nasa 2.
Kaya pinalitan ko, kung gusto niyo balikan yung mga division of fraction, complex lang, mapapalik ka rin naman na natin. Ano yun? Ha? Babalik ka rin natin yan guys ha? So pagkatapos na, substitute natin. So negative 1 over, ayun, isa-substitute natin para makuha natin yung upper lower limit natin ng limits natin. So 2 over quantity of 25 plus I'm sorry, 5 square. Napuyat na kasi ako. 5 square. Bakit naging minus yan? Di ba negative yan? Samay natin negative. Bracket natin, negative 1 over 2. Low limit natin 2 square. Close parenthesis. Gets nyo? Di ba, negative, bagay positive. Simplify natin. Negative 1 over 2, 25. Negative, positive na yan. Para diretso tayo, di ba? Huwag mong magmamadali ka. Pag slow ka, diretso, pababa mo yung process. Kasi, kakumpisa mo lang. Pag medyo sawang-sawa ka na sa mga nagmamadali, mag-advance mo na kayong mga tricks na yan. Kung nagmamadali po kayo mag-writing. Okay? So, 1 over 2 is 4. Then simplify. Ano pa nga ba? Negative 1 over 2 times 25 will be 50. Plus 8. Nako, extra challenge naman to for me. kung gusto niyo baliktarin natin, so magiging 1/8 minus 1 over 50. Ang hirap na, super duper mahirap lang to. So LCD of 1850 will be the 200. Hirap, no? Hirap talaga maging manual. 200 divided by 8. 25 times 1 will be 25. 25. So minus 200 divided by 50. 4 times 1 be 4. Diyan sagot, hindi ano, edi 21 over 200. Pero pag translate po sa decimal, hindi magiging 0. Sabi na po ni Edward, 0.105 and so forth and so forth. Depende po yun sa profession nyo. Gets nyo? Ulitin ko, medyo mahirap ang struggle ng ganito. Kung babalikan natin yung fraction of the similar, ganito trick yan. Dito muna tayo, 1 over 8 minus 50. Ang tricky part natin, babalik na rin natin yan. So, medyo mahirap yung struggle to. Hirap, no? Bakit naging 25? Tsaka 25, ganito yan. Bakit? Explain ko sa iyo. Bakit? Tapos yung 4 dito, 4 dito. Bakit? Series po tayo. Di ba yung 8 tsaka 50? 8 over 50 is the lowest term of 8 over 50. Dito tayo, Mary Ann. 8 over 50. Anong lowest term ng 8 over 50? Divisible by 2. So, 8 divided by 2 will be the 4. Tapos, 50 divided by 2 will be the 25. So, kaya tinuro sa amin ng lysis electronics engineering namin. So, imbes pwede naman sana kapag 1 over 8 minus 50, wala na akong pelpe. Buksan ko muna yung mga bagong bili ko. Kaya ganun. Wait lang muna. So, hindi ito sponsor ha. So, gagamitin ko na po nun yung HBW. Hindi po sponsor ha. Baka naman. Wala na akong tinta kasi wala na akong bumili tinta. Kaya, Mary, yung pinagagawa mo. Kung babalikan natin yan, dyan ka lang ha. Pwede naman ganyan, explain ko sa iyo bakit. Lowest term ng 8 tsaka 50 is 4 over 25. Yung 4 natin, dito lalagay, tapos yung 25 natin, yun ang lalagay. Kasi ang purpose natin, yung pinakasagot niya, hindi na kailangan i-lowest term pa. Gets nyo? Kung ay maniwala, ganito trick niyan. Dito tayo, Mary Ann, sub-sub tayo. 1 over 8 minus 1 over 50. Balik ka rin yung 8. Dito ang 8. Shit. Dito ang 50. Medyo maglo-lowest term ka pa. Dagdag lowest term na naman ulit. Dagdag simplify na naman ulit. Bahala kayo kung gusto nyo. Ito, binamadali ko to para
isang lowest term lang naman, isang simplify na natin. So, pagkatapos yan, ano pa nga ba? So, ang sagot natin, so will be 25 times 1 will be 25. Tapos, 25 times 8, 200. Minus, urong tayo sa camera, Mary Ann. Hindi natin nakikita. So, 1 times 4 will be to 4. Tapos 50 times 4 will be 200. Eh ano pa nga ba? Eh di sagot will be di 21 over 200. Eh di isang simplify na lang yan. Kasi pag inano mo to, parang paulit-ulit po tayo maglo-lowest term. So mag-lowest term ka po na ng ganito, yung 8 over 50, lowest term na po yun. Kung nagkakataon kasi yung mga given is wala pa yung lowest term or nakasimplify na, direct yung ganito na to. Gets niya? So, kung titignan natin yung mga process natin, kung may clear or mahaba. Medyo mas struggle po itong pag ganyan. Tinuro sa amin ng license ECE namin, ng teacher namin ng math namin nung nag-college ako. So, hirap na math. So, 50 times 1 will be 50 over 50 times 8. Manual computation po tayo. So, 8 times 0 will be 0. 400. Hirap. Minus 8 over 400. So, hirap talaga magganyan. So, ano na pa nga ba? Eh di, 400 to 42. Eh, kaso ang problema, maglo-lowest term ka pa. Para may mali daw, sabi ni Milan. Lowest term ng 42 divisible by 2. So, 42 divided by 2 will be the 21. Yun na po yung sagot. Halos pares naman siya. The same lang naman po yan. So, basic lang naman po for me. Lang. So, inanon ko na nga to sa pagganyan. So, may question po kayo. So, basahin natin mga comments. Ang sagot dito sa example na to sa in circle of the 2x. 2x over bracket of 1 plus x squared times cube with respect to dx from 1 to 2 is 21 over 200. Ang pag-decimal is 0.105 or 105 thousandths. Gets nyo? Oh, sige. Basahan ng comments. Gets niya? Basahin na natin comments. Teka, balikan natin yung comments. Ako answer, si Steven Clarkson. Ay lang, nanalate ka na rin, si Steven Clarkson. Paano na, ay, naka-private ako, sayang, Steven. Oh, sige, dito tayo tumigil kay Steven. Sayang, naka-private account. Kasi nalate ako nagbasa. Yung U, ibalik na sa original po ng X, di ba? Yung U natin, balik na lang sa X, di ba? Yung U. Dito tayo kay Steven. Yung U natin. Yung U natin, wala namang X na magaganap pa. U talaga yung substitution ang gaganap natin, di ba? Tapos ibabalik natin, hindi po X yan. Ibabalik natin yung etong original na tapat. Tapos magsasubstitute lang naman. Kasi definite integers po yan, di po yung X. U po talaga. So, yung U natin, kaya yung substitution. Ibabalik natin yun. Anong balik yun natin? Nakatipindi pa yung U natin. Diba gets nyo? Steven? X plus X squared dapat. Sige. Dinedirect na niya, kaya nabago na ng upper, low, and limit. Okay, hindi ko alam. Hindi niya alam. Okay lang. Okay lang naman. Hindi kita pinapagalitan sa Steven kasi ang pagkakamali, may tama yan. Kaya nobody's perfect. Kaya ganon. O siya, kala ko magaling nakakalculator lang pala. Pwede naman mag-calculator. Wala naman masama, David. Hi, I just reminder na pag nag-integrate na meaning nawawalan na din ang sign ng dx thanks na lang daw kay dx. Mawawalan naman to ma'am kapag nawawala yung integral sign. Kasi definite integers na po yan. Mawawalan pa yung dx. O, sige, paalala lang po kay WNDH. Screenshot natin. Okay. So, tignan natin. Oh, siya, kala ko magaling sa calculator. DU daw. Uy, calculus na yan, Teha. Oy, Repsa, hello, nabuhay ka. Oh,
Repsa, kumusta? Estudyante ko. Oh, calculus na po to. Intergal na nga po ako. Nahirap na ako. Just got the number of... Ay, thank you po sa pag-send ng batch kay Repsa. Estudyante po yan ng BS on Matyas si Repsa. Ano po mali, Milan? Sige, pag-explain ano may mali ko. Sige, up ka dito, Milan. Engineer ka po ba? Ano pa mali ko? Napapapanood ko to sa The Organic Chemistry. Hindi mo nagkakamali si The Organic Chemistry. Prenitong chinito, grabe ka naman. EJ Cambio, thank you po sa pag-send ng badge. Tama naman si Steven. Consider na din nila na bago ng upper low limit ng 2N1. Tama po kayo, WND1. Tama na po si Steven. Ray po, thank you po sa pag-send ng rose. Ask ko lang po, paano nakuha yung 2x over 2x? Ganito, balik tayo. So, from the top po ka just for MIPS. Bakit? Kasi what is derivative for the 1 plus x squared? So, power rule na naman ulit. Babayin 2 tapos 2x. 2 minus 1 be 1, kaya lang understood na may exponent. Derivatives ng 1 is 0, hindi na po sinusulat yan. So, maging sagot ng derivatives will be the 2x at isusulat yung dx. Kapag ang dx natin is almost the leading coefficient is 1, divide both sides by 2x para maiwas dx. E di du over 2x is equal to dx. Gets mo? Just means? Kung na-gets mo, comment lang dito. Paano kinuha? Kasi yung 2x, derivative ng 1 plus x squared will be 2x at ipagdidikit mo ng dx. Yun lang. Gets niyo? Accountancy lang po, mama mo. Galing. Ang galing naman ni Just Me. Thank you po sa pag-send ng rose kay Ray. Salamat. So, yun na nga. May tanong po kayo? So, anything else po? Kung may tanong po kayo? Wala na po akong maisip na given. So, natapos na natin mang-live about sa integral calculus. So, magkita-kita tayo bukas for the discrete math. Mag-aaral lang mabuti, just means ha. Basta, nagmamadali. Huwag tayo magmamadali. Slow down daw at practice. Sa palapakan natin si Just For Me. Sige kung continuation. Ano ba continuation, mi amor? Alin ba? Ito? Anong continuation? Ito ba example? Sige. Ito lang, sinalawak natin ha. Medyo yung black part namin is malabo na. Kita niyo na? Labo kasi yan. Ito na po yung computation niya. Baka computation di po yung continuation. Okay? Wala na po ba? May tanong po kayo? Etong ganito na to, kung may tanong kayo, ito po, simplify for the dissimilar fraction. Tinuro namin ng ECE teacher namin. Isa siyang ECE, licensing ECE. Patingin po yung right side, right side kay Miamor. Sige, right side. Yan, ito na po. Sige, screenshot yung gusto niyo. Go lang. That's all. Gusto na yung mga screenshot, pero nakakapuno ng storage to sa cellphone. Right side. Sige, may anything else? May tanong po kayo? Wala na po akong maisip na given. Sige, screenshot mo na lang yan. Walang problema. Okay. Sige, may tanong po kayo dito sa question na to. Yung hindi makagets, ulitin natin. Hello, 7 viewers. Okay na po ba? Tapos na po yung live streaming ko. Baka bukas naman ulit. Alauna lang. For the logic. Discrete math po to para sa mga computer course. Okay? Tignan natin si Miamor. Miamor, okay na po ba na screenshot mo na? Hello, Miamor. Boy ka pa po ba? De. Sige. Okay na yung right side niya. Baka sinishot niya. So, ito pa yung ano natin. Thanks po. Galing naman ni Miamor. Okay. So, kikita-kits tayo bukas ng alauna for the discrete math para sa mga computer course. Last na po yan kasi. Not for the list. Ibig sabihin, magbabalik pa akong mag-live streaming from January 3, 2025 kasi alam mo naman, magbabagong taon, maraming ginagawa.
Okay, maraming salamat po sa panonood at mag-send ng badge po. At syempre, yung nagbabas, we love you na lang po. Okay, kung nangangailangan ng tulong, magpusang loob kayo mag-send ng G, i-PM nyo na lang ako. Ito po yung number ko. Bakit naman, magpapasko na. Hindi, charis. Anything else and donation? Yun kusang loob naman kasi hindi naman ako mahiling manghe. Kung ayaw, hindi, wala nang problema, walang aratan. So, ito yung number ko for the G, alam niyo na. I-PM na lang po ako sa account ko kung nangangailangan kayo ng tulong or mag-send po kayo kahit anything. Kahit peltel pen, kahit ano. Madalas pera di charis. Siya, magpahinga ka na, Mere. Kakapuyat mo lang yan sa kaka-sweet games. Okay, ako po magpapahinga na. So, mag-aaral kayo mabuti at ingat po kayo. God bless at mag-aaral na mabuti. So, kita-kits po tayo bukas for the 1 p.m. for the discreet maths. So, magandang hapon po sa inyo lahat. Ang ingat kayo po kayo. Bye-bye. Advance Happy New Year!